Ipinakita lamang ng mga imaheng iniwan ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand ang posibleng mangyari sa Pilipinas, oras na danasin natin ang ganito ring napakalakas na pagyanig. Kaya naman hindi magsasawang ipaalala ng otoridad ang kahalagahan ng paghahanda ng Pilipinas sa tinatawag na The Big One. Sapat na nga ba ang mga paghahandang ito? Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Pagguho ng mga gusali. Pagbagsak ng mga bahay. Pagkaputol ng mga tulay. Pagkasira ng mga makasaysayang struktura. Pagkamatay ng libu-libong tao. Ito ang mga imaheng iniwan ng 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar at umabot sa katabing bansang Thailand dahil sa tinatawag na long period resonance. Ayon sa otoridad, asahan ng ganito ring mga imahe sa Pilipinas oras na tumama ang pinangangambahang The Big One. Ang West Valley Fault System ay isa lang sa 175 fault system sa bansa na sinasabing hinog na para muli itong gumalaw. May kakayahang magdulot ng hanggang magnitude 8.2 na lindol tulad ng naranasan sa Mindanao noong 1976. Hindi lang ang Big One ang pinaghahandaan natin. In fact, ang Big One hindi lang Metro Manila yan. Yung West Valley Fault, nagsisimula yan sa parte ng Bulacan, tumatahak pababa ng Metro Manila, hanggang papuntang ilang lugar din yan sa Pampanga, Tarlac, at meron sa Cavite, at meron papuntang hanggang Laguna, Batangas. At pag umalag po yan, sa 7.2 magnitude, hindi po yan kaya ng tapang natin. Talagang bubuwal ka dyan, para kang lasing dyan, para kang nahihilo dyan. At malaking bahagi ng Luzon ang gagalaw. Kung maalala ninyo, yung nangyaring Nueva Ecija ang epicenter natin. Nueva Ecija yon, pero ang nagumuho, Baguio. May 6 pang active trenches sa Pilipinas habang ang Philippine Fault sa Gabaldon, Nueva Ecija may kakayahang mag-generate ng magnitude 7.9 na lindol. Magnitude 8.2 na lindol naman kapag gumalaw ang Manila Trench na kayang makalikha mula 3.5 na metro hanggang higit 2 kilometrong tsunami. Oras na magkaroon ng malakas na lindol sa Pacific Ocean gaya sa Chile at Alaska, aabutin ng tsunami ang kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa isinagawang Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study ng PHIVOLCS, MMDA at JICA noong 2004, 12% ng residential buildings ang guguho sa Kalakhang, Maynila. Tinatayang nasa higit 30,000 tao ang kagyat na mamamatay. 18,000 ang masasawi sa mga sunog. Hanggang 100,000 ang tinatayang sugatan. Hindi man 100% handa ayon sa pamahalaan, malayo na ang narating ng paghahanda ng bansa. Ang dalawa po kasi ang level ng paghahanda. Yung pangalawang level, yan yung ating ginagawa madalas every quarter. Yung National Simultaneous Earthquake Drill or NSED. Kung saan nakikita natin lagi yung duct, cover and hold na paulit-ulit nating pinupuwersa, pinipilit at ina-encourage yung ating mga kababayan na gawin. At yung sa National Simultaneous Earthquake Drill, kasama din dyan yung pagsasanay ng komunikasyon o kakayanan ng ating mga opisyal sa pamahalaan at sa mga local government units, private sector, kung paano makapag-usap-usap pa kapag talagang dumating yung ganyang kalaking kalamidad. Tayo ba ay talagang makakapag-usap pa, may command and control ba, may komunikasyon ba? Yan yung pinapractice natin. Subalit, yan ay reaction pagkatapos magkaroon ng malakas na lindol. Ang kakambal dapat niyan, dito tayo mag-ahabol. Doon sa pangalawa, again dyan sa reaction niyan, handa ang pamahalaan. Meron tayong kakayanan na mag-responde dyan. Pag pinagsama-sama ninyo yung mga nasa uniformed services, ibig sabihin, sa Armed Forces of the Philippines, ang Army, Navy, Air Force,
Isama nyo na ang PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire and Protection, BFP, at yung mga responders, rescuers ng local government units. Pag pinagsama-sama ho yan, hindi bababa sa 80,000 personnel natin sa buong bansa. At may mga equipment din tayo, may mga nakalatag din tayo mga plano na tutugon at gagamitin kapag nangyari yan. Yung Oplan Yakal na ina-update namin ngayon at Oplan Ligtas ng Armed Forces of the Philippines, may plano din kanya-kanya yan na hinarmonize na natin o pinagsama-sama. Pero marami pang hamon ang kailangang suungin, tulad ng pagtukoy sa infrastructure vulnerability. Ayon sa OCD, maaari kasing hindi na earthquake resistant ang mga infrastruktura tulad ng mga gusali, tulay at maging mga kabahayan sa Metro Manila. Kaya naman kinakailangan ng retrofitting at reinforcement ng mga gusali. Ang importante na kakambal niyan ay yung first level of preparations. Kailangan maunawaan ng ating mga kababayan, ito yung kailangan tayong maghabol. Ibig sabihin, yung engineering solutions, yung ating ba mga struktura, buildings, mga infrastructure, tulay, bahay, eskwelahan, ospital, yan ba ay matatag upang talagang kayanin ang isang 7.2 magnitude earthquake? Ang West Valley Fault System ay isa lamang sa 175 fault systems ng Pilipinas. Hindi po tayo nananakot. Ito pong katotohanan, science po yan. At tungkulin namin na linawin ito sa ating lahat. At 6 ang active trenches ng bansa. Lahat po yan pwedeng magdulot ng napakalakas na lindol. Naranasan na po natin yan at nakita sa Abra, sa Bohol, Cebu, Cotabato, at sa Davao. Lagi nangyayari sa Davao Region. Di po ba? Ayon pa sa OCD, kailangang humabol ang bansa pagdating sa engineering solutions. 2 level ang paghahanda rito. Una ang aspeto ng infrastruktura, ang unang depensa oras na tumama ang malakas na lindol. Yung engineering solution, siya nga una talagang depensa natin. Kasi kahit napakagaling ninyong mag-duct cover and hold, kahit umilalim pa kayo sa napakatibay na lamesa, kung yung mismong bahay naman ay mahina o gusali at yan ay gumuho, doon kayo matatabunan. Or kung napakatibay man ng gusali or ng bahay, pero yan ay nakatirik or nakatayo sa isang landslide prone area, guguho lang yan. Kaya yung engineering solutions ang una talagang hakbang na magiging depensa natin laban dito sa malalaking lindol. At yung mga bawal ng tayuan dapat ng mga struktura, dapat sundin na yan. Huwag na natin subukan ng kalikasan, hindi natin kaya yan. Ang lindol, surprise yan eh. At walang pinipili, walang oras, walang kung anong katayuan mo sa buhay. At kawawa nga yung mga kababayan natin na lalo na yung nasa informal settlers. Di ba? Sila yung mga nagtayo ng bahay, sila lang yan. Minsan, second, third, fourth floor, makikita ninyo. At maaring tama yung disenyo, pero yung ginamit naman ng mga materyales ay substandard, yung rebars, substandard, delikado rin po yan. Kailangan ding pag-aralan ang population density para sa isasagawang evacuation at emergency response at ang pagpapaigting ng quarterly nationwide simultaneous earthquake drill o NSED. Kasabay dito ang pagsasanay ng national at local government kasama ang pribadong sektor pagdating sa koordinasyon. Handa po tayong tumugon ang national government along with the local government units with several private sector organizations. Ready tayong rumisponde. Meron din tayong mga plano, meron tayong mga tauhan na sanay dyan, meron mga equipment, may mga heavy equipment, ready tayo dyan. Of course, tutulong din po sa kasakali ang international community. Subalit doon sa first level, sa engineering solutions, kailangan maghabol tayo. Halimbawa, pwede naman sigurong gawin na ng mga local government units, tignan nila yung mga paaralan sa kanilang mga jurisdiction, yan ba ay dapat palakasin? Sa bansang Hapon, for example, more than 80+% of their schools are already retrofitted. Pinatibay nila. Matibay na nga, pinatitibay pa. All their hospitals, 100% retrofitted na yan. At may mga dampers, isolators, yung mga nagbabawas ng epekto ng, may rollers, 100% ng mga ospital nila
and other critical infrastructures. Yung tinatawag na structural integrity audit. In other words, matibay ba yung struktura yung building? Huwag po dapat asahan ng lahat ang national government lang. Hindi po, linawin po natin, hindi po popondohan ng national government yung evaluation ng private properties. Makokowa po tayo. Wala po tayong ganong kakayanan. Ang kayang gawin po ng pamahalaan ay gawin yung evaluation ng public structures. Yung infrastruktura kasama dyan at yung mga buildings po ng pamahalaan. Kasama na po yung mga tulay. Yun ang kaya po namin gawin. Kahit yung mga kababayan natin, again, ang unang hakbang para iligtas yung sarili natin, tignan natin struktura natin. Yung bahay po ninyo, hinihikayat din mag-earthquake drill sa gabi lalo kung sa mga ganitong oras mangyari ang lindol. Pinag-aaralan na rin ang buwang-buwang pagsasagawa ng earthquake drill. Nakikipag-ugnayan na rin ang OCD sa JICA para ma-update ang datos lalo't lumaki na rin ang bilang ng populasyon. At higit sa lahat, ipinanawagan din ng OCD ang mahigpit na pagpapatupad ng National Building Code. Hindi lang ko kasi sa dami nung pagsasanay. Kailangan tingnan din natin yung kalidad nung ating drills o ehersisyo. Halimbawa, kailangan mag-practice na rin tayo madalas na gabi natin gawin yung drill. Kasi kung gabi mangyari lindol, kahit kami, kahit kayo, nasa bahay naman tayo pare-pareho, instant ba yung ating kapabilidad na mag-responde, no? So, tignan din natin, halimbawa, pag umuulan at gabi pa, yan, talagang matinding senaryo. So, iba't ibang senaryo yung papracticein natin. Pero tama ho kayo, kung kinakailangan gawin buwan-buwan yan, aaralin po natin kung kaya din po ng ating resources, no? Titingnan po natin yan. But anyway, in between naman po ng quarterly ENSEN, yung mga eskwelahan, both in the private and public sector, meron kanya-kanya rin po silang dire-diretsong pagsasanay. Ang quarterly lang naman sa ngayon ay yung ENSEN. Ayon pa sa OCD, i-check sa Hazard Hunter PH ng DOST para makita kung ang mga lugar ay malapit sa posibleng hazard o risk.